Praise God. Alam ko po na medyo meron pa tayong mga ng bagyo, di po ba? Lalo ng mga, sino po dito yung mga pumapasok pa sa school? Pakita sa mga kamay. Di ba sumakit ang iyong likod at ang iyong mata? Dahil ilang araw din po kayong mahaba pong walang pasok dahil po sa bagyo. Praise God! Dahil hindi po tayo nagpupuri para pasalamatan natin ng may dumating na bagyo, kundi pinupuri natin ang Panginoon na siyang may kapangyarihan sa bagyo. Amen? Amen. Pasalamat tayo kahit nakakalungkot na may kababayan tayo na nahagupit talaga po ng bagyo. Kaya pagpatuloy po natin ipanalangin po sila, lalo na po sa mga parte to talaga na nasalanta po ng baha. Praise God. Kaya po yan po yung kahalagahan ng panalangin. Na lately nga po kami pinag-usap ng mga pastor, yun po, mayroon pong testimony na dahil sa panalangin, hindi po nasira yung pananim nila. Praise God. Dahil sa panalangin, hindi nawala ng kuryente, nagpatuloy po yung kanilang pagsamba sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng panalangin. Kaya po ang ating series title po natin, Undefeated in the Victorious Prayer o Walang Talo sa Matagumpay na Pananalangin. Ang ating pong verse po ay matatagpuan sa atin sa Gawa 4:31, sabi nga po, pagkatapos silang manalangin, nayanig ang bahay ng kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Pinapakita po talaga ng panalangin ang kapangyarihan ng Diyos. Doon po nakikita talagang malit man ito, malaki, it doesn't matter. Ang mahalaga, ang Panginoon, yung nagpapatupad ng panalangin. Dahil siya yung lumalaban sa ating mga laban, lalo na po sa nangyari pong bagyo nga po. At marami po ang nangailangan po ng panalangin. Saan, yung unang message po natin, yung first week po ng October, yung ating title po, Prayer Unleashes God's Power, pinakita po dito, sa pamamagitan ng panalangin, ay lumalabas po ang kapangyarihan ng Diyos. At ang panalangin na yon, dapat nakatutok tayo sa Diyos. Pag tayo nananalangin, nakatutok, dapat hindi tayo tumutok sa mga tao na kapaligid sa atin pag po tayo nagpe-pray. Lalong-lalo na po pag tayo nagpe-pray in public, hiyang-hiya po tayo, di po ba? Pray ka na. Ay, kaya ang prayer mo, ang bilis. Di ba? In Jesus' name, amen ka agad. Dapat hindi po tayo nakatutok kundi sa Diyos at tumutok sa Diyos at hindi sa dami ng sinasabi natin. Minsan ayaw natin mag-pray kasi nga, hindi ako mahabang mag-pray. Iksi lang, it doesn't matter. Ang mahalaga po, nakaniig po natin ang Panginoon through our prayers. Kaya po, wag po nating sabihin, hindi po ako magaling manalangin, naiksi lang. Hindi po pahabaan po dito, paramihan, hindi. Kundi kung paano tayo nakatutok sa Panginoon habang po tayo nananalangin, at ang panalangin po yung nakatutok sa ating mga pangailangan. Pangangailangan po, hindi po yung want mo lang, kundi yung need mo. Kung saan yung kahilingan na ito ay ayon po sa kalooban ng Diyos. Dapat humingi tayo po, lagi po ayon po sa kalooban ng Diyos. Kasi marami po tayong inihiling, hindi naman talaga need, kundi want talaga, gusto mo lang. At marami po tayong inihiling, ay hindi po makakabuti sa atin. Kaya po pag ito po hiniling natin, ayon po sa kalooban ng Diyos, lalong po pinakikita niya yung paglabas ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Naniniwala kayo? Sa panalangin, lumalabas ang kapangyarihan ng Panginoon? Amen? Lahat ang amen, pumalakpak na malakas para sa Panginoon? Kasi po yun po ang katotohanan na kahilingan natin may pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Kapag tayo nananalangin, kahit hindi pa binibigay, Lord, thank you. Hindi, thank you ka agad. Kasi yun po yung pagpapakita ng pananampalataya natin. Kaya nga, faith. Hindi mo pa nakikita yung resulta, pero alam mo, ibibigay sa'yo ni Lord in perfect timing. Tama? Kung di man ito mabilisan, pero alam mo na ito po'y ibibigay ng Diyos, lalong-lalo na po kung ito po'y ayon sa kanyang kalooban. Ang pangalawa pong week po natin, be persevere in prayer. Maging matyaga sa pananalangin. Sino po ditong 20 years na nananalangin pa rin sa kanyang kahilingan? 10 years, di ba? Matyaga talaga. Pero yung pagiging matyaga natin, kasi nakakaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos. Yung ating nilalapitan ay tama, ito, Diyos makapangyarihan to. Mabuting Diyos, punong-puno ng pag-ibig. May kakayahan siyang ibigay ito sa akin. Kahit how many years na itong panalangin mo, okay lang. Bakit? Kasi kilala mo yung taong hinihingan mo. Di po ba? Alam mo may kakayahan siya. Kaya kahit ito'y napakatagal na, alam ko, ibibigay ito ng Panginoon. Ang maganda pa, dahil alam mo siyang wala siyang katulad na Diyos. Di ba? Pag binabasa mo ang salita ng Diyos, ipinapakita niya na walang ibang Diyos maliban lang sa Kanya.
Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya lang, wala na pong iba. At ay pinapakita rin niya na siya'y buhay. Naniniwala kayong buhay ang Diyos natin? Amen. Tignan mo yung katabi mo. Buhay ba? Oh, buhay, di ba? Nakangiti, maaliwala sa mukha. Laging masaya. Ibig sabihin, buhay ang Diyos sa kanyang buhay. Ano? Kaya dapat makita sa ating mga Kristiyano, buhay talaga. Kahit may problema, nakangiti pa rin. Amen? Kahit may bagyo, calm ka lang. Bakit? May Diyos akong tutulong sa akin dahil buhay siyang Diyos. Yun dapat naiintindihan po natin. Pag po tayo nananalangin, ba't tayo naging matyaga sa pananalangin dahil alam mong Diyos mo ay buhay na sumasagot sa iyong mga panalangin at mayroong plano siya sa iyo. Kaya tayo ay nananalangin ng patuloy kasi alam mo may plano ang Diyos sa iyo. At ang planong iyon ay nagpapabago ng ating kahilingan. Ano ba yung kagandahan nun? Habang tayo nagtsatsaga sa panalangin, kinukonvert ni Lord yung kahilingan mo. Lord, pahingi po ako ng mapapangasawa. May nakakapit bahay po kasi ako, ang gwapo. Para po siyang K-pop. Yan, di ba? Yung mga ganon. Oh, habang nananalangin ka, iniiba na ni Lord. Anak, hindi Kristiyano yan. Anak, hindi yan habang dumating, habang nag-intay ka na. At ibinigay sa iyo ni Lord. Doon po, may plano kasi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung plano ng Diyos ang nangyari, maganda po yun. Dahil ang plano ng Diyos ay mabuti at hindi nakakasama sa atin. At ang plano ng Diyos ay nagbibigay pag-asa. Kaya nga lagi tayong matyaga tayo sa pananalangin. Kasi alam mo, may pag-asa. Amen? At ang pag-asang iyong buhay ay ang ating Panginoon Kristo ay muling nabuhay. Yun ang ating sandigan ng ating pananampalataya. Kasi kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon Kristo, baliwala po yung ginagawa natin ito. Baliwala ang ating pananampalataya. Kaya ipinakita ng Panginoon, buhay ang pag-asa mo. At sa pangatlo po nating message, fight our battles with prayer. Sino dito yung maraming laban sa buhay? Lagi na lang nakikipaglaban. Ang pinakamaganda pong labanan natin, yung mga laban natin pagsubok sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya madalas ko pong sinasabi, huwag yung dibdibin, luhurin natin sa pamamagitan ng panalangin. Para mas mabilis na madali natin maintindihan. Ano? Huwag mong dibdibin, kundi luhurin mo sa pamamagitan ng panalangin. Yun po ang pinakamaganda. Kasi nga, yung ating identity ay nasa Diyos. Kaya yung battle na nangyayari sa buhay natin, pagsubok natin, pag sinabi ng kapitbahay mo, naku, wala ka ng pag-asa. Yung nakaraan mo, naku, hindi. Kasi your identity is in Christ. Hindi na ikaw yung talunan, hindi ikaw yung Diego na laging talo na maraming pagkakamali. Mula nung tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, our identity is in Christ. Wala na yung dati mong pagkatao. Kaya kung sinasabihan ka man lang ng kapitbahay mo, naku, wala kang pag-asa. Okay lang, bakit? Kasi ang aking buhay ngayon ay nakatalaga na sa ating Panginoon. Amen? Kaya yung mga nakaraan mo, hindi yan. Kaya nagpapatuloy pa rin tayo manalangin kahit anong laban niya. Kung may pagsubok ka, hindi. Ang identity mo, hindi yung sinasabi ng mundo. Kasi ang mundo, ang sinasabi lang yung magaganda. Pero si Lord, kung ano yung pangit sa'yo, yun ang gusto niya sa'yo. Para yung kahinaan mo maging kalakasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga yung identity natin, nasa Panginoon, hindi dyan sa mundo. Kundi anak tayo ng Diyos. Sino yung mapagsasabing anak siya ng Diyos? Amen, di ba? Sino ama natin? Si Lord na makapangyarihan. Iba yun. Kaya nga, bawat laban, panalo ka eh. Pag ang tatay mo yung presidente ng Pilipinas, ibang klase yun. Baka laki kang maglakad, laki kang may bodyguard pa, no? May PSG pa. Kasi tatay mo presidente. Ang tatay mo nga, barangay tanod pa lang, o barangay captain, siga ka na eh. Lalo pa kaya ang Diyos mo, ang ama mo ay makapangyarihan, Diyos, mabuti. Makapangyarihan sa lahat, iba. Kahit anong laban, anumang problema sa akin, wala, bakit? Iba tatay ko eh. Dapat ganun po tayo. Ang identity natin, nasa Diyos Ama, at tayo yung mga anak niya. Yun po ang mahalaga. At ang pangalawa po, may pananampalataya at nagtatagumpay tayo sa panalangin. Yung faith natin, ito yung nagbibigay ng victory. Sino po may pananampalataya sa Panginoon? Amen. Hanggang saan kaya yung pananampalatayang yun? Nasa gitna ba? 5? 10 yung pinakamataas? Nasa 5 ba? O higher? Dapat naiintindihan po natin na yung ating pananampalataya, ito po yung nagbibigay tagumpay. Kung babasahin nga po natin ang kasulatan, di ba? Madalas,
Yung mga panalangin, sinasabi ng Panginoon, gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Kasi hindi po kalulugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. Kaya nga po tayo nananalangin sa Panginoon na idinalapit natin sa Diyos yung mga laban problema natin kasi po hindi natin kayang labanan. Yun po ang katotohanan. Kaya nga sabi ko nga sa Deuteronomy, ang Diyos ang makikipaglaban sa iyong mga laban, kailangan mo lang maging peace, maging payapa ka. Kaya nga doon yung nakikita karamihan sa atin, pag may problema na, parang, Kristiyano, ba't kaya parang hindi nagkakaproblema? Nasabihan na po ba kayo, no? Parang, itong taong ito parang hindi nagkakaproblema. Lagi na lang nakatawa, may kapayapaan. Kasi yun po ang katotohanan na ang laban natin, ibinibigay natin sa Diyos at dinadala natin sa pananalangin kung saan tayo malakas. Ang mga Kristiyano, dapat naintindihan po yan. Malakas ang Kristiyano sa pamamagitan po ng pananalangin. Dapat nakikita po natin yan. Kaya yan po dapat kultura na natin, lifestyle na natin ang pananalangin. Kasi ang labanan po natin dito, spiritual. Sinasabi po yan. Kaya ang laban natin, spiritual din. Through our prayer. Kaya dapat naiintindihan po natin sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng tagumpay at lumalaban tayo para sa pinakamataas na kapurihan ng Diyos. Yung victory natatanggap po natin, pag tayo po ay nananala, binibigay, dapat po ang kapurihan sa Diyos. Hindi po sa atin. Minsan ganun tayo, no? Ang galing ko, nagkaroon ako ng ganito, ang galing ko, nakapasa ako. Huwag po natin akuin yung hindi para sa atin, kundi para sa Diyos. Lagi yung ikatataas ng kapurihan ng Diyos, yun dapat po. At lumalaban tayo para malaman natin yung kalooban niya. Yung lumalaban ka sa pagsubok na alam mo na ibinigay sa iyo ng Diyos, pinahintulutan yan para lalo kang tumatag. Di ba? Pagtatanungin ko po kayo, gusto niyo ng pagsubok? Wala magtatas. Gusto niyo dito, gusto niyo ng pagsubok? Ayaw nyo, di ba? Kasi mahirap, pastor. Kasi baka hindi ko kaya eh. Baka matalo ako. Baka mahirapan ako. Magtitiis ako. Tama? Pero sino po dito sa mundong ito na hindi pumapasok sa pagsubok? Taas ang kamay sa hindi nakakaranas ng pagsubok. Wala rin, di ba? Oh, ibig sabihin yan po ay nangyayari. Pinahintulutan ng Diyos yung laban na yan upang makita natin yung kalooban ng Diyos. Hindi para pahirapan ka, kundi makita mo yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Naniniwala kayo makapangyarihan ng Diyos. Naniniwala kayo na ang laban mo ay laban ng Diyos, hindi mo laban. Yun dapat naiintindihan natin eh. Ay minsan ayoko ng pagsubok, pastor. Lagi nila may pagsubok. Hindi mo na alam, pag may pagsubok ka, lalo mo nakakausap ang Diyos. Kasi pag may nangyayari hindi maganda sa atin, ibig sabihin, may sinasabi sa iyo si Lord, hindi para pahirapan ka, hindi para magtiis ka, hindi dahil mahal ba ako ni Lord, ba't ang dami kong pagsubok? No. Lahat po ng propeta, lahat po ng ginamit ni Lord sa Biblia, nakaranas sa po na matitinding pagsubok. Eh tayo nga, hindi nga life and death ang situation natin eh. Ayaw na natin eh. Sa kanila, life and death. Buhay ang pinag-uusapan. Sa atin, mawala lang tayo ng pera sa bulsa. Nako, ito ba, Kristiyano? Wala na naman laman ng pera ko. Ang bulsa ko. Hindi pa life and death yun. Kasi hindi natin naiintindihan yung ating laban, hindi po laban natin. Kundi pinapakita lang na kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Kung hindi ka mawawala ng pera, hindi mo mararanasan na punon ka ng Diyos. Amen? Kung hindi ka magkakasakit, hindi mo mararanasan na kagalingan mula sa Diyos. Kung hindi ka malulungkot, hindi mo mararanasan na kagalakan mula sa Diyos. Amen, di ba? Kung gusto niyo ng perfectong buhay, doon na tayo sa langit. Eh, wala pa eh. Pero yung laban na nangyayari, idaan natin sa pananalangin. Diyan tayo malakas. Amen? Kaya po, napakahalaga na yung pinakamagandang kapangyarihan ma-express ng Panginoon, ito po'y mararanasan natin sa pananalangin. Yung nananalangin ka pa lang nararanasan mo na, Lord, yung bigat na wala. Sino nakaranas mo na gano'n? Ang bigat ang problema mo. Halos hindi ka na makakain. Halos hindi ka na makatayo sa higaan. Pero once na nag-pray ka, nag-bow down ka kay Lord, gumaang, di ba? Ibig sabihin talaga may kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan na yun na nagbibigay sa atin dahil biyaya mula sa Panginoon. Kaya yung biyaya yun ay nagbigay sa atin ng pabor sa harapan ng Diyos. Kasi kung nananalangin tayo, kasi nga sa biyaya ng Panginoon, hindi dahil magaling ka.
Kaya kasi nasabi sa Ephesians 2:8-9, di ba? Naligtas kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan yon, sa biyaya ng Diyos, nakakasunod tayo sa Kanya. Kaya maraming sasabi, Pastor, hindi ko kaya sumunod. Kaya hindi ko kaya magbago. Sino po minsan nagsalita ng ganun doon? Ako, ganun po ako. Gusto ko na magbago, pero hindi ko kaya. Ilang beses yung nagsasabing gano'n na gusto magbago, pero hindi makaya-kaya. Totoo po, hindi nyo po kaya talaga. Unless, kung hindi po kayo aasa sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi sa Filipos 2:12-13, mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod, sabi dito ni Apostol Pablo, noong magkakasama pa tayo, lalo na sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo, sabi ni Apostol Paul. Sikapin nyo ipamuhay ang kaligtasan, tinanggap nyo, at gawin nyo ito na may takot at paggalang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Sino po daw nagbibigay ng pagnanais at magawa natin ang kalooban ng Diyos? Sino? Hindi po yung katabi nyo. Hindi po ako. Kundi ang Diyos lamang. Kaya umaasa tayo eh. Kaya pag tayo nananalangin, hindi dahil magaling ka, kundi nananalangin ka dahil dumidepende ka sa Diyos, dahil wala kang kakayahan. Maging ang pagsunod mo sa Kanya, didepende ka. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, sikapin nyo ipamuhay ang kaligtasan. Kasi pag ipinapamuhay natin to, dumidepende tayo sa Diyos. Umaasa tayo sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng takot at paggalang sa Diyos. Kapag nawala na po yung takot at paggalang sa Diyos, wala ka ng karunungan mula sa Kanya. Di ba? Wala ka ng takot. Bakit? Kaya marami ngayon eh. Harap-harap hindi napapansin. Nakakalungkot kung pumatay talagang, kalang pumapatay ng ano lang, di ba? Ng hayop. Minsan, lalakad pa, sigap eh. Wala eh. Bakit? Wala ng takot at paggalang sa Diyos. Kung alam may takot at paggalang ka, hindi mo gagawin eh. Kaya dati makikita mga Kristiyano may takot at paggalang sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin na magbibigay sa iyo ng pagnanais. Kaya tayo po lahat nandito eh. Binigyan po kayo ng pagnanais ng Diyos. Nasa puso po natin. Sa pamamagitan po ng ating pagiging masunurin at kaligtasan na tanggap natin. Yung kaligtasan na yun, yung nag-uudok sa atin. Magsimba ka kahit malamig. Magsimba ka kahit umuulan. Mag-temple group ka kahit pauwi, marami ka pang gagawin. Kasi yung puso mo, ibinigyan ka ng Diyos ng pusong masunurin. Amen? Sino po binigyan dito ng pusong masunurin ng Diyos? Amen? Parang kukunti lang pumalakpak. Joke lang po yun. Kasi yun po yung masunurin na kung saan, sabi nga sa Book of Ezekiel, binigyan ko kayo ng pusong laman at pusong masunurin. May takot na tayo sa Diyos. Kaya dito, pag tayo nananalangin tayo na may pagpapakumbaba. Pray with humility. Yan po at mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Manalangin ng may pagpapakumbaba. Ako nga minsan, binasa ko po ito, sabi ko, ba't kailangan, may panalangin ba na may pagmamataas? Meron po. Yan po, itinuro po yan, mamaya pag-uusapan po natin sa Lucas. Kasi minsan, iniisip natin, may prayer, di ba prayer yan? Kasi may mga prayer po na ginagamit po ng kaaway. Kaya nasa Bible din po, pag kayo nananalangin, maging maingat kayo. Di ba minsan nagpe-pray kayo, iba ay nasa isip nyo? Kaya yung prayer dapat nakatutok sa Panginoon. Kasi even prayer, ginagamit po ng kaaway yan. Upang hindi tayo lumakas, upang hindi tayo kumunik kay Lord. Kaya minsan nagpe-pray tayo, ang layo ng iniisip mo. Di ba? Yung problema mo, o yung anong bagay, nilalayo ng diablo upang hindi tayo makatutok. Sabi nga po dito sa ating pangalawang Chronicles 7:14, ito po yung ating key verse, at kung ang mga mamamayan ko na akin tinawag ay magpapakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, di rin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit pagpapalain ang kanilang lupain. Sabihin, paulit-ulit tayong pagpapalain ng Panginoon. Maganda po dito sa salin ng English, sabi po dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, magpapakumbaba at mananalangin. Napakahalaga po sa atin bilang Kristiyano ang nananalangin na may pagpapakumbaba. Kasi po, marami pong pagkakataon, sabi nga dito sa Lucas, sa pag-uusapan po natin, sa Lucas
9 to 12. Hindi ko na po nailagay kasi medyo mahaba. Basahin ko na lang po sa inyo. Kaya bakit po mahalaga yung pagpapakumbaba sa pananalangin? Sabi po dito sa Lucas 18, 9 to 12, ito pa yung sabi ni ang ating Panginoong Jesus, nagbigay siya ng halimbawa, sabi dito. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili, na umahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanilang talinghaga ito, may dalawang lalaki pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo na nalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, at mangangalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat ng kinikita ko. Prayer po ito ng Pariseo. Bakit sa tingin niyo po hindi po ito kinalugdan ng Diyos? Prayer po, sabi ko po sa inyo, hindi porket prayer, tama na sa paningin ng Diyos. Kasi ito po ay prayer ng Pariseo na mayroong pagmamataas. Pansinin niyo po. Hindi po ako katulad ng magnanakaw, mandaraya, nangangalunya, katulad ng maniningil ng buwis na yun. Katabi niya nananalangin. 2 beses po ako nag-aayuno. At nagbibigay ako na ikaw po sa lahat ng aking mga sinasahod o kinikita. Ibig sabihin sa nakatutok po sa sarili niya. Kung babalikan po natin ang mensahe ng Panginoon nung una, dapat ang ating panalangin nakatutok sa Diyos. Kaya hindi po lahat ng panalangin, kala nyo tama, ang Diyos pa rin na magbibigay kung tama yung puso natin. Nakita natin, hindi po katulad niya na magnanakaw. Mabait po ako, hindi katulad niyan. Dati po yung ganyan. Ganun pa tayo mag-pray. Lord, parusahan mo siya dahil kinismis niya ako. Lord, patayin mo siya dahil gusto ko maging asawa yung kanyang asawa niya. Nakita natin yung panalangin na mapagmamataas patungkol lagi sa sarili. Lord, nag-iika po naman ako Hindi katulad niya, ang babang magbigay kasi ang trabaho lang, mahina ang sahod. Kaya nakikita, pinapakita ng Panginoon, ang pananalangin ay larawan ng mapagkumbaba. Kaya tayo nananalangin sa Panginoon, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil magaling ka, hindi dahil malakas ka, mayaman ka o anumang bagay na pinagmamalaki mo, dahil umaasa ka lang sa Panginoon. Ano po sinasabi dito sa Lucas 18:13? Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo. Ito naman yung tax collector. Kasi yung panahon po ng tax collector, sila po yung pinakamasamang tao noon. Sila po yung talagang iisipin nila, ay, makasalanan yan. Kaya ganito po, hinalimbawa. Ang nakatayo sa malayo at hindi man lang ang nakatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ipinapakita na po ang pananalangin ay pag tayo nakaharap sa Panginoon, wala kang maipagmamalaki. Ganyan po ang tax collector, hindi nga makatingin, nakayuko nga Malayo pa, Lord, hindi ako makalapit sa inyo dahil Panginoon, kaawaan niyo po ako, makasalanan po ako. Kaya yung ating pananalangin ay ipagpapakita po yun ng pagpapakumbaba. Ang ating pananalangin ay ipagpapakita na tayo po yung walang kakayahan na iligtas ang ating sarili. Kaya ito po yung tax collector, dinadagukan, sising-sisi sa sarili niya. Minsan madalas pa tayo ganun Diba? Lord, matagal na akong Kristiyano, ba't hindi mo pa ako pinibless? Anong klase kayong Diyos? Nagsisimba naman ako every Sunday. Ba't ganito nangyayari? Wala po tayong maipagmamalaki. Kaya nga si Elijah, nung nakaharap niya ang Panginoon, sabi niya, even my lips is unclean lips. Propeta pa yun ng Diyos. Na ang pinagmamalaki niya yung kanyang mga labi na ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita. Pero sabi ni Elijah, ni Isaiah pala, hindi si Elijah, si Isaiah, unclean lips, maruming labi pa rin. Kasi ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan sa lahat ng bagay. Kung ano man ang pinagmamalaki mo, galing sa Diyos yan. Hindi sa'yo. Kaya ang pananalangin, larawan po yan ng pagpapakumbaba. Kaya pag tayo nananalangin, mostly, di ba, nakataas ang kamay, nakaluhod, nakayuko. Kasi bakit, Lord? Wala po kung may pagmamalaki sa'yo.
Pareho lang kami lingkod. Sabi nga doon kay John, sa Book of Revelation, nakaharap na yung anghel. Lumuhod si John sa isang anghel. Sabi ng anghel, no, huwag kang lumuhod sa akin. Parehas lang tayong lingkod ng Diyos. Yun po ipinapakita. Ang panalangin ay may buong pusong pagpapakumbaba. Ang ating pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at Ama dahil sa ating pananampalataya sa Kanyang anak na si Jesus. Yun po sinasabi sa unang Juan 4:10, sabi dito, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo umibig sa Diyos, kundi siya umibig sa atin. Isinugo niya ang Kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Sino po ang umako? Ang Panginoong Jesus. Sa pamamagitan. Kaya kung nakita po natin, pag tayo nananalangin, hindi nyo napapansin, sa end ng ating panalangin, ano po sinasabi natin sa huli ng ating panalangin? Yung nakakaalala, halata kayo, hindi kayo nagpe-pray. Pag nag-pray kayo, ano huling binabanggit nyo? In Jesus' name. Kasi po, hindi po yan bibigyan ng katuparan ng Diyos pag hindi po natin idadaan sa Kanyang bugtong na anak. Kaya nga, no one comes to the Father except through me sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang mga mananampalataya, pag umarap sa Diyos Ama, hindi na ikaw ang tinitignan. Ang tinitignan ng ating Panginoon Kristo sa iyong buhay. Tinitignan yung pananampalataya mo sa ating Panginoon Kristo. Yung pakikipag-isa mo sa Kanya. Kaya yung mga walang relasyon sa Diyos ating Panginoong Jesus, hindi kin tatanggapin eh. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig ni Hesus Kristo, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Kaya nga si Jesus ang dapat nasa buhay natin. Walang sino man. Kaya wala po tayong maitataas sa harapan ng Diyos. Kasi dahil lang sa Panginoong Jesus, kaya tayo naligtas. Sinabi nga sa Roma, di ba sa Roma 5:8, minahal tayo ng Panginoon dahil tayo makasalanan pa. Kahit tayo makasalanan pa, minahal ka na ng Diyos. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos, siya ang pumili sa iyo. Isang privilege. Kaya pag ikaw ay nandito ngayon, ipagmalaki mo yun dahil pinili ka ng Diyos. Amen? Kasi minsan, Kristiyano ka ba? Hindi ko alam. Kasi nga, walang ugnayan eh. Kaya pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay Kristiyano, okay, bakit? Pinili ako ng Diyos at napakaraming milyon tao dito. Kasama ka ng Diyos ngayon at meron kang kaligtasan na masusumpungan para sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi nga sa Jeremiah 23:19, ipagmalaki mo na may Diyos ka sa buhay mo. Hindi yung karangyaan, hindi yung kakayahan mo, hindi yung talino mo, hindi. Dahil may Diyos ako sa buhay ko, kaya ako ngayon ay nabubuhay para sa Panginoon. Amen? Kasi lahat po yan mawawala. Kaya nga po sabi dito, ang panalangin na nagpapakumbaba ay larawan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ay pag tayo nananalangin nagpapakumbaba tayo because of our faith. Hindi dahil ikaw ay matalino ka, magaling, hindi. Dahil may pananampalataya ka at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga lumalapit ka sa Panginoon, sabi nga sa Mateo 7:27-28. Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabayan. Ito po yung patungkol sa isang, hindi po sa Hudyo. Yung pong kanyang anak ay naalihan ng demonyo. At nung siya po ay lalapit na sa Panginoon, tinatawid kasi po, kasama po ng Panginoon, puro Hudyo lang. Ito po ang nangyari. Kaya sabi dito, lumalapit kasi siya doon kay Jesus. Pero ang sinagot ni Jesus, isang talinghaga, sabi dito. Pero sinagot siya nito sa pamamagitan ng isang kasabihan. Dapat munang pakainin ng mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Sumagot ang babae, tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumo, na nailalaglag ng mga anak. Sinabi po ito ni Jesus na patalinghaga na kung saan, kasi nga yung kaligtasan ay para lang sa mga Hudyo noon. Sineshare niya yung salvation sa mga mamamayan lang ng Israel. May lumapit po na hindi hindi po siya Israelita. Kaya nga, binigyan siya ng talinghaga at na-amaze si Lord. Kasi sabi niya, kahit mga amumo nga po na nalalaglag na pagkain ng anak, ibig sabihin mga Israelita, ay kinukuha pa rin ng mga hindi mananampalataya. Kaya ang naging tugon po dito ng Panginoon, sabi niya, matuwid ka. Dahil sa sinabi mong yan, umuwi ka na, wala na masamang demonyo yung anak mo. Ano yung pinapakita rito? Yung pagpapakumbaba. Pwede mo sabihin ng babae, ay yabang mo Lord pumunta ka rito para sa lahat ng makasalanan, bakit tinatakwil mo ako? Pwede naman gawin niyo yun Di ba Diyos kayo? Pero hindi niya sinabihan Sinabihan niya na may pagpapakumbaba.
na may pananampalataya. Tinawag niya Panginoon. Kahit hindi pa siya Hudyo hindi siya Hudyo. Tinawag niya Panginoon. Talagang sinabi niya, Lord, Panginoon, may faith siya. Kaya yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ito ang nagbibigay lalo magpakumbaba sa Panginoon sa harapan niya. Lord, hindi ko kaya. Sino ba ako? Dati akong ganito, ganyan. Pero kaawaan niyo po ako. Parang tax collector, di ba? Tayo po ay nagpapakumbaba dahil dumidepende ka sa Diyos. Kailangan po natin, bilang mananampalataya, dumipende ka sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, dumipende ka kay Lord. Lahat kasi magwawala. Lahat po dito sa atin mawawala. Si Lord hindi mawawala magpakailanman. Kaya dumipende ka sa Kanya. Pangalawa po, ang panalangin, nagpapakumbaba ay larawan ng pagsunod sa layunin ng Diyos. Ito naman po ito, pag po tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, yung layunin niya ang gusto mo ng hinihiling mo. Ito po yung pagkakataon, si Solomon ay tinanong ng Diyos na ano ba gusto mo? Ano bang wish mo o pray mo na ibigay ko sa iyo? Ito po ang maganda. Dahil siya ay anak ng hari na si David, tinanong siya. Si David malapit sa puso ng Panginoon. Ito po sinabi, Panginoon na aking Diyos, ako na iyong lingkod ang ipinalit niyo sa ama kong si David bilang hari. Kahit binatilyo pa ako, wala pang karanasan sa pamamahala. Napansin niyo? Talagang nagpapakamahal. Kahit siya anak ni David, na warrior, na sikat na hari noon, hindi niya pinagmalaki yun. Pag tayo, anak lang tayo ng tag dito, ng barangay captain, iba na tayo. Hindi niyo ba kilala? Kilala mo ba tatay ko? Siya hindi. Binatilyo pa po ako, wala pong kakayahang mamahala. Sabi niya ganito dito. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mamamayan at kaalaman malaman kung ano ang mabuti at masama. Nakita niyo? Pamahalaan ang kanyang mamamayan at malaman ang mabuti at masama. Yun ang hiniling niya sa Diyos. At sabi nga dito, dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mamamayan na napakarami, kundi kayo lamang Panginoon. Ganon siya mapagkumbaba. Pwede naman siya humiling ng maraming pera. Maging warrior katulad ng tatay niya. Anong hiniling niya? Yung layunin ng Diyos na mangyari sa mga Israelita. Mamahala upang wag tumalikod sa Kanya at malaman yung mabuti at masama. Pag tayo nagpapakumbaba, mostly ano po hinihiling natin? Madalas. Di ba? Lord, bigyan mo ako ng ganito. Bigyan mo ako ng ganito. Minsan nyo ba naisip kung ano yung layunin ng Diyos? Bakit ka buhay pa hanggang ngayon? Minsan ba pinag-pray nyo na ba yung kaligtasan ng kaklase mo? Pinag-pray mo ba yung katrabaho mo? Pinag-pray mo ba yung layunin ng Diyos sa buhay ng kapwa mo? Pagpapakita po yun ng pagpapakumbaba, sumusunod tayo sa layunin ng Panginoon. Kung si Solomon lang, pwede namang pwede namang niya sabihin, di ba, marami. Tinanong ka ng Diyos, kayo, tanungin ng Panginoon, anong gusto mo? Sige. Huwag niyo na sabihin, di ba, minsan, agad yung nasa isip niyo, di ba? Tanungin ka ni Lord, sige, bigyan kita. Anong gusto? Baka, gusto ko ng bagong motor, may bagong labas ko, 2025, yun sana. Tama? Lord, bilang pera para di ba? Lalo nakakagulo ngayon, kailangan maganda may pera ka sa bangko. Lord, puro pa sarili, di ba? Pero hindi ito, si Solomon, iba. Bakit? Pag tayo sumusunod sa Panginoon, natutuwa siya. Sa kanyang layunin, ang hinihiling natin, natutuwa siya. Ano po sabi dito? Ito po yung karugtong. Unang Hari 3:10-12. Natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, dahil humingi ka ng kaalaman na mapapahalaan ang aking mamamayan at hindi ka humingi ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Bibigyan kita ng karunungan at kaalaman na hindi pa naaangkin ng kahit sino noon at sa darating pang panahon. Ay, napansin niyo po, nung sumunod si Solomon sa kalooban ng Diyos, sa kanyang pananalang, pagpapakumbaba, yung gusto mong ibigay ng desire na puso mo na hiniling, ibinigay din ng Diyos. Higit pa. Hindi niyo napansin? Kaya ganun si Lord. Pag ang layunin ng Diyos ang ating pinagpe-pray, alam ng Diyos ang puso mo, kailangan ko, Lord, ng ganito Pero susunod pa rin muna ako sa iyo. Hindi mo napapansin, higit pa sa laman ng puso mo, ang gusto mo ibinibigay pa. Ganyan po nangyari kay Solomon. Natuwa si Lord. Natutuwa ako sa anak kong ito. Ang dami niya pwedeng hilingin. Kamatayan ng kaaway niya. Kayamanan, mahabang buhay. Di ba?
Pero hindi niya hiniling, hindi siya makasarili. Sige, bibigyan pa rin kita ng kakarunungan, kaalaman. Bibigyan pa kita yung alam ko na ninanais ng mga tao. Ganyan si Lord pag natuwa. Kaya nga sabi sa Mateo 6:33, di ba? First seek the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added unto you. Ibibigay niya, hanapin muna natin ang kanyang kaharian. Kasi marami tayong panalangin, kaya hindi patungkol to sa pagpapakumbaba, puro makasarili. Di ba? Minsan ba napag-pray niyo na po ba yung layunin ng Diyos? Naalala ko po nung kami mag-asawa, namatayan po kami ng anak. Di siyempre, pag kayo namatayan ng anak, ano hilingin nyo? Ha? Manika? Hindi po manika. Ano po? Wala yata akong kausap. Di ba? Anak. Siyempre, di ba? Nag-iisang anak namin yun. Siyempre, humingi ka nawalan ka ng anak. Siyempre, gusto mo magka-anak ulit. Tama po ba? Hindi yun ang desire namin. Pero habang po kami nagpapakumbaba, iba po yung sinabi ni Lord. Sabi ni Lord, maglingkod muna kayo sa akin. Maglingkod kayo. Siyempre, di ba, ikaw, mawalan ka ng anak, siyempre, nasa puso mo agad. Lord, bigyan mo kami ng anak agad. Siyempre, nawala, isang anak eh. Pero sinabi ni Lord, yung prayer namin, Lord, mabaguhin mo kami. Yun ang prayer namin mag-asawa. Maglingkod kami sa iyo. Hindi ko naman sinasabi na mabilis yung proseso, pero yun ang namin, naging layunin namin sa prayer. Hindi ko na matandaan kung 1 year, 2 years kami bago ko bigyan ng anak. Binigay pa rin ni Lord. Ang kagandahan pa, lahat po ng need namin doon sa anak namin, may nag-provide, gumamit si Lord ng maraming uwak ipinadala sa amin. Amen? Ganon si Lord. Kaya nga, yung nanganak yung misis ko, sa private, may sumagot. Yung ihahandog po sa may gusto pang sumagot. Sasagutin na namin. Grabe, no? Lahat may gusto na. Kasi pinrovide ni Lord eh. Yung laman ng puso namin na magkaanak pa ng ganon, hinigitan pa ni Lord. At naging patotoo po yun. Na anuman ang sitwasyon mo sa buhay, pag ang layunin ng Diyos, ang iyong sinusunod sa iyong pananalangin, matutuwa sa iyo si Lord. Sino gusto matuwa sa iyo si Lord? Taas ang kamay. Yung iba, gusto niyo mainis sa iyo si Lord? Kasi matuwa sa iyo si Lord, iba yun. Di ba? Katuwang ka yung favor. No? Pag nakita, ay, itong anak ko ito, di ba? Pag tatay magulang mo, matuwa sa iyo, kahit di ka magsasalita, ito mag-shopping ka. Ito, bili ka ng sapatos. O bili ka ng cellphone, luma. Ito no, natutuwa sa iyo. Si Lord pa kaya ang matuwa sa iyo. Ibang klase yun. Ganun ang nangyari kay Solomon. At ang pangalawang point po, ang biyaya ng Diyos ay susi para maging mapagkumbaba. Sa biyaya lang po kasi tayo, kaya tayo nagpapakumbaba. Wala na pong iba. Kaya po tayo nananalangin dahil umaasa tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo lumalapit sa Diyos, dumidepende tayo sa Diyos. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon dahil wala tayong magagawa unless na hindi tayo aasa sa biyaya ng Diyos. Ako po dito, sasabihin ko sa inyo, hindi ako pwede tumayo dito kung hindi ako maasa sa biyaya ng Diyos. Ay, yung biyaya ng Diyos ay nagpapabago sa puso natin. Na kahit mainit ngayon, na kahit linggo ngayon, na marami kang pupuntahan because of grace of God na tinuturo sa'yo, magpakumbaba ka, pupunta ako sa church. Wala yung mga yan. Because of the grace of God. Biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ko, sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas. Kaya nung panahon, minsan nagtanong nga, Pastor, paano yung mga lumang tipan? Tatanong ko kay Brother Nelson. Yung mga bagong tipan, sa lumang tipan, paano yun? Wala pang biyaya. Di ba? Totoo yun, dahil wala pa si Jesucristo. Sa kautusan ng Diyos Ama. At sabi, sa bagong tipan, paano na yun? Nabaliwala na yung kautusan. Hindi. Lalo pang nasunod ang kautusan because of the grace of God. Hindi nyo napapansin? Nung kayo nanumpalataya sa ating Panginoon sa Kristo, nung kayo binago ng biyaya ng Diyos, dati kayo hindi nagsisimba na kayo ngayon. Tama? Nang dati hindi kayo nakikipag-away, nagmumura kayo, hindi na kayo nagmumura. Because of the grace of God. Dati, pag kayo ay nagka-problema, anong ginagawa niyo mga lalaki? Mababote yung usapan ka agad? Hindi. Prayer ka agad. Lord, ganon. Because of the grace of God. Nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Wala na tayo. We are nothing in the eye of God. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon sa pananalangin, lalo tayong lumalapit, sabi nga sa Santiago 4, 6, and 10, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Ano po? Sapat, hindi kulang. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakawa niya ang mapagkumbaba.
Mapagkumbaba kayo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Panginoon, at itataas na kayo. Maganda po sa English po salin, sasabihin ko lang po. And He gives grace generously, as the Scripture says, God opposes the proud and gives grace to the humble. Nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Ayaw ng Diyos sa mapagmataas. Alam niyo po, ang mga taong hindi nananalangin, kala nyo, lalo Kristiyano ka, mapagmataas ka. Kaya ang mga Kristiyano dapat, pag tinanong ka, noon tayo as a prayer warrior tayo eh. Bakit? Kasi pag tayo nananalangin, ibig sabihin, umaasa tayo sa Diyos. Kapag hindi ka nanalangin, anong ibig sabihin nun? Ano po? Hindi, kaya mo. Ba't ako mananalangin? Kaya ko naman. Kaya ang gusto ng Diyos na lagi tayo manalangin. Kasi nga, tatay mo siya, gusto niya yung relationship bilang ama at anak. At kapag hindi ka nananalangin, parang sinabi mo, sino ka ba? Kaya ko naman to. Ba't ako mananalangin? Ganun po ang katotohanan. Sabi mo, yung biyaya mo, hindi, kaya ko pa eh. Ayaw ni Lord yan. Hindi nagbabago yun. Sabi niya, kinamumuhian ko ang mapagmataas. Dahil sa blessing, may pagpapala po kasi sa humility, sa pagpapakumbaba. Ito po sabi sa Kawikaan 3 and 4, sabi at 3:34. Inahamak niya ang mga nangahamak sa kapwa, ngunit binibiyaan niya ang mapagkumbaba. Binibiyaan niya ang mapagkumbaba. Kasi sa mundo, ang lakaran, pag ikaw po ay mapagkumbaba, mahina kang tao. Lalo po sa away, di po ba? Pag hindi mo pinansin, duwag ka naman eh. Di mo kaya, di ba? Mahina ka. Mahinang nilalang ka. No. Kasi po, hindi po doon na nasusukat ang pagiging matapang ng isang tao. Kundi ang nasusukat ang katapangan ng isang tao, yung tapang na meron siya sa Diyos. Na sumusunod siya sa Diyos. Na ayaw niya na maghalit sa kanya ang Diyos. Malungkot ang Diyos sa kanya. Yun po ang katapangan. At karami dito, pag nagpapakumbaba tayo, ayaw natin, lalo sa mga lalaki, di ba? Nasaling mo ko, lalaki ako eh. Lalo sa isang pamilya, di ba? Ako ang tatay dito. Kahit alam mo, mali na. Sino ganun tatay, di ba? Tatay ako masunod. Di ba sabi sa Bible? Ano sabi sa Bible? Kailangan magpasakop ang mga lalaki ang babae sa lalaki. Tama, di ba? Pero sinasabi naman din ng Bible, ibigin mo ang iyong asawa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam niyo ba, kaya natin papaglalangan ng Diyos? No. Kaya nakikita natin dito na mabuti ang Diyos. Na kahit tayo nagpapakumbaba, lalo po tayo mga lalaki, mga tatay. Di ba? Pag anak, Daddy, may mali ka. Bakit? Ako tatay dito. Ikaw nang pagpalit tayo ng ikaw ang tatay, ikaw ang anak. Di ba? Ganun tayo madalas. Ang nanay, ganun din. Hindi. Alam niyo po ba ang kagandahan ng pinakamagandang pagpapakumbaba ang pinakita ng Diyos? Ang ating Panginoong Kristo. The great example. Alam mo bakit? Sa biyaya niya, tabi mo sa katabi mo, namatay si Jesus para sa iyo. Sino ba tayo? Makasalanan. Anong nabuo po? Relasyon. Kung di po tayo magpapakumbaba, walang relasyon na mabubuo. Kaya tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos kasi may relationship tayo sa ating Panginoon. Yun ang nag-ugnay sa atin upang umasa tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo lumalapit, kaya tayo dumidepende. Dahil ang pagpapakumbaba ay lumalapit tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi ka lumalapit dahil lalapit ako sa Panginoon, magpipreya ako, pero sarili ko pa rin ang masusunod. Hindi. Nakakayaan ko pa rin, hindi. Kaya tayo nananalangin na may pagpapakumbaba dahil umaasa ka sa biyaya ng Diyos. So nasabi nga dito sa Salmo 10:4, dahil sa kahambugan ng mga taong masama, binabaliwala nila ang Diyos. Ito yung mga kahambugan, ito yung mapagmataas. Kaya pag ikaw hindi ka nananalangin, Bible po nagsabi, hambog ka. Sabi dito, at ayaw nila siyang lapitan. Hindi ka lumalapit sa Panginoon. Kaya pag tayo hindi nagpe-pray, mapagmataas tayo. Kasi pag tayo nagpe-pray, umaasa tayo sa biyaya ng Diyos. Nagpapakumbaba ka. Kaya pag hindi ka nagpe-pray, delikado ka. Delikado, bakit? Hindi ito yung nagpapakita na tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Lalo na po ngayon, di ba? Papasok po ang araw ng mga araw ng mga patay, di ba? Dinidiscourage ko na po kayo lahat. Huwag po kayong pumunta.
Ano po ba? Kasi po yung ganyang practices, pagan practices po yan. Yung mga hindi umaasa sa biyaya ng Diyos. Hindi nyo napapansin? May nakausap nga ako eh. Pupunta ako sa sementeryo. Bakit? Kasi may pray ako doon. Sasabihin ko sa nanay ko, Nanay, bantayan mo ko. Ingatan mo ko, nanay, habang nandiyan ka, bantayan mo ko. Hello? Sino yun? Diyos ba yung kinakausap mo? Saka po, pag tayo po, pumupunta po dyan sa mga patay. Pinagtagumpayan na nga natin yung kamatayan. Ba't po pilit mo pang binabalik yung buhay na yan? Sinasabi ko na po sa inyo, maraming kasano ganyan. Pinipilit pa rin yung kultura ng mga makasanlibutan. Hindi, wala naman masama. Pastor, pupunta lang ako dun eh. Magtitirik ako ng kandila eh. Alam niyo po yung pagtitirik ng kandila lang sa patay. Hindi ko po sinasabi pag may kandila, masama. No. Ginagamit yan kapag yan indilalaga mo na sa isang patay. Doon po may problema na. Siyempre, pag wala ng kuryente, gagamit ka ng kandila. Pero once na ginamit mo yan, sa ritual po kasi yan, titirik mo, wala na. Saan ka umaasa? Sa mundo at sa kasinungalingan ng kaaway. Hindi ka umaasa sa biyaya ng Diyos. Kaya umasa ka sa biyaya ng Diyos. Kahit hindi ka pumunta, alam mo bakit? Ligtas na ako. Lalo na yung nakalibing na kamag-anak mo, ligtas na. Wala na yun. Minsan ganun pa tayo eh, no? Minsan, happy birthday in heaven. Ano yun? Merong ano doon, Mary Grace, saka Goldilocks doon, para iihip ng kandila. Minsan, kasi gusto natin umayon lang. Pero hindi, kasi nga umaasa na tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi sinasabi ng sanlibutan, hindi sinasabi ng kapitbahay mo, ano ba, may patay ka pa naman. Ako, meron po, anak ko. Pero mami nagagalit sa amin. Ano ba yung anak mo yun nandun, yung pinupuntahan? Bakit? Kasi ang binibigyan ko ng kaluguran ng Diyos, ang biyaya niya binigay niya sa akin, hindi yung sinasabi ng tao. Kasi hindi na ako makamundo. Hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Nabubuhay na ako para sa kaluguran at biyaya ng Diyos. Amen? Kaya, titignan ko kayo sa mga social media niyo. Pero lang, kung kayo nagpunta ron, ha? Hindi po kasi hindi po, nakipag-isa na tayo sa ating Panginoon. Wala na dapat yun. Umaasa na tayo sa biyaya ng Diyos, hindi sa kabilang buhay, sa kamag-anak mo. Lord, ingatan mo kami, ha, anak. Kasi ikaw nandyan na. Ang tanong, nakasisiguro ka ba nandun siya? Yung ganun pang point, di ba? Hindi, kasi nga sa biyaya ng Diyos. Nagpapakumbaba tayo dahil sa pakikipag-isa natin. Yung pakikipag-isa natin yon, kung ano man yung biyaya ng ating Panginoon Kristo, natanggap natin. Ito po yung sinasabi sa Ephesians 2:6-7, sabi dito. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo. Ano yan? Sa biyaya ng Diyos, nung nabuhay sa ating Panginoon Kristo, binuhay din tayong kasama ng Panginoon. Amen? Biyaya ng Diyos Ama yun sa ating Panginoon Kristo. Nung tayo nakipag-isa sa Kanya, nung binuhay siya, bubuhayin din tayo ng Diyos pag tayo namatay. Naniniwala kayo doon? Kasi nga sa pakikipag-isa natin at yun sa biyaya ng Diyos Ama, patungo sa ating Panginoon Kristo, nadamay tayo. Ano pa sabi dito? Para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Dahil sa pakikipag-isa natin, dahil sa biyaya ng Diyos, sa ating pagpapakumbaba, Lord, wala akong kakayahan, makasalanan ako. Boom! Pumutok na yung pakikipag-isa natin, pananampalataya natin. Mabubuhay tayo muli, mapupo tayo sa kaharian ng Diyos. Mahalaga po sa pakikipag-isa natin. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon. Ito ngayon darating, kahit hindi pa tayo namamatay ngayon, meron tayong biyaya, meron tayong pag-asang buhay na mangyayari po iyon. Sabi dito na hindi mapapantay ang kasaganahan ng biyaya. Hindi kayang pantayan ng biyaya ng Diyos na ito, ipinapakita sa atin. Kaya we humble ourselves to God, nagpe-pray tayo dahil sa biyayang iyan. Sabi dito, at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya po hindi po tayo pupunta po dyan sa mga yan, di ba may mga santo? Kasi po tayo, pag binasa natin ang salita ng Diyos, we are all saint. May mga sinabi nga doon, tinawag ko ang mga santo, saint. Tinatawag tayo ng ganyan. Minsan sila mga apostol, ganun ang tawag nila sa mga mananampalataya. Dahil saan? Pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Kristo. Dahil sa ating Panginoon Kristo na ginawa niya. At nangyari yun sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos.
Kaya po napakahalaga ng pananalangin eh. Kaya po sa susunod po na series po natin, huwag po kayong mawawala. Napakaganda po yung mensahe ng Panginoon kung bakit dapat tayo nananalangin ngayon. For the future. Ayan, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala ah. Secret muna yung ating series sa next month. Bakit? Para maipakita po natin yung hindi mapapantayang biyaya. Hindi kayo, grabe, no? Hindi mapapantayan. Isipin nyo na pinakamaganda dito sa mundong ito, hindi kayang pantayan ng biyaya ng Diyos. Yung mapunta ka lang sa langit, biyaya na yun. Sino gusto ito mapunta sa langit? Amen. Yung iba, hindi ko naman sinabing ngayon na, kaya huwag magtaas din kayo. Hindi ko po sinabing ngayon kayo mapupunta sa langit. Okay? Hindi pa naman ngayon. Ayun, kaya, baka sabi ni Pastor, ngayon na, kaya ko magtaas. Ano mo pinakikita po sa atin ng Panginoon? Yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Kristo sa biyaya niya, lahat ng nangyari sa ating Panginoon Kristo mangyayari sa iyo. Amen? Yun ang maganda. Kaya nga magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Kasi nga kung wala ang biyaya ng Diyos, yung larawan ng ating pananalangin, larawan ng pagpapakumbaba, po natin iwaglit yun. Ay, totoo po yan. Manalangin po tayo kahit sa oras ng, hindi lang kagipitan, kahit sa lahat ng oras, pray ceasingly. Continually pray, sabi ng Panginoon sa Thessalonica. Kundi, huwag kang tumigil. Kundi nananalangin tayo, may hingin. No. Nananalangin ka dahil gusto mong makausap ang Diyos. Amen? Nananalangin ka dahil masaya kang kausap ang Diyos. Hindi yung pahingi noon lang. Panginoon, pahingi nito, pahingi noon. No. Lord, lumalapit ako sa iyo dahil masaya akong kasama ka. Amen? Everybody close your eyes. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, Lord God. Tunay nga po na mabuti kayo. Sino ba naman kami, Panginoon? Para lingapin mo, kalingain mo, Panginoon. At sinabi nyo nga po, yung talinghagaw mo sa babae, we are not Jews, hindi kami mga Hudyo. Hindi mo kami mga piniling mamamayan, Panginoon. Pero Lord, dahil sa pagpapakumbaba ng aming Panginoon Kristo, doon sa cross ng Kalbaryo, even we're not worth it sa biyayang iyan, pero pinabaging worth it mo kami, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, alamin mo yung laman ng puso. Alam namin na alam mo ito, Panginoon. Kausapin mo kami. In the way, Lord, mananalangin kami, Panginoon. Hindi dahil magaling kami o hindi kami magaling mag-pray. Lord, mananalangin kami sapagkat dumidepende kami sa inyo, Panginoon. Umaasa kami sa inyo. At alam namin, Panginoon, wala kaming kakayahan na sumunod sa iyo, maliban lamang kami lalapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Lord, sa oras ito, lalo na sa panahon ngayon, Panginoon, ipinapakita mo yung nalalapit na. Pinapakita mo, Panginoon, yung pagkilos ng kaaway, ganun na lamang. Pero Lord, bigyan nyo kami kung saan kami malakas, kung saan kami, Panginoon, kaya namin makipaglaban na magtatagumpay kami. Ito yung pananalangin, Panginoon. Sapagkat bilang mga Kristiyano, bilang mga anak, bilang mga mananampalataya, baka pinili mo, Panginoon. Hindi dapat nawawala sa amin yung manalangin. Hindi dapat kami nawawala, Panginoon, na di puro pansarili lamang ang aming iniisip. Kundi, Lord, isipin namin yung pananalangin nito ayon sa layunin mo, Panginoon. Sa kalooban mo. Sapagkat nung tinanggap namin ang aming Panginoon sa Kristo, hindi na kami nabubuhay sa aming mga sarili, kundi ng aming Panginoon sa Kristo. Lord, habang kami narito, Panginoon, may battle pa rin. At ang kaaway, pilit kami inaalis. Pero Lord, malakas kami dahil kasama namin kayo. Ang mahalaga, sino yung kasama namin? At kayo po yun, Panginoon. At sa oras nito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso mapagkumbaba. Laging nananalangin. Hindi kami umaasa sa sarili namin, kundi dumidepende at umaasa kami sa inyo, Panginoon. Tanggalin niyo yung pagiging mapagmataas namin. Yung hindi namin pananalangin, Lord, pagmamataas po yun. Tanggalin niyo po yun, Lord God. At sinabi na Book of Ezekiel, binigyan niyo po kami ng pusong masunurin, pusong laman. At yun yung po inilagay niyo sa amin, Panginoon. Sapagkat dumidepende kami sa inyo, umaasa kami sa inyo. Sa biyaya niyo, Panginoon. Lord, hindi lamang lumipas ang isang buwan na ito patungkol sa panalangin. Kundi, Lord, kaloob kayo ng Espiritu. Espiritu na may kaugnayan, relasyon sa inyo. Through prayer, Lord God, sa pamamagitan ng panalangin. Lord, punuin niyo po kami ng pagnanais.
Punuin niyo po kami ng excitement, Panginoon, na hindi kami titigil sa buong araw na ito, hindi kami mabubusog o magkakaroon ng kaligayahan unless hindi kami nananalangin, kinakausap ka, Panginoon. Maging maliit man ito, maging malaki man ito, Panginoon. Ang mahalaga, Panginoon, kung anong gagawin mo sa aming mga buhay. Hindi yung kaya naming gawin, Panginoon, kundi ano yung kaya mong gawin sa amin, Panginoon. Lalong-lalo na po yung pagbabago ng aming buhay, yung maging patotoo sa aming paligid, na maging ilaw at asin. Sapagkat sabi niyo nga po, nalalapit na. At hindi para takutin kami, Panginoon, kundi maging itong isang pag-asa sa amin na muli kayong babalik. At pag nalaman namin na muli kayong babalik, Panginoon, lalo namin pag-aalabi ng aming pananampalataya sa inyo, na hindi kami tatalikod bagkus, Panginoon, maging matibay kami sa pamamagitan ng aming pananalangin araw-araw sa inyo. Dalangin din po namin, Panginoon, na gamitin mo kami bawat isa rito bilang instrumento ng kaligtasan sa iba. At alam namin, magagawa lang namin yun sa pamamagitan niyo, Panginoon, sa pagkilos ng iyong kapangyarihan. Lord, mananalangin kami sapagkat Ama namin kayo, mahal namin kayo, may pananampalataya kami sa inyo at nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. We thank you so much. In Jesus' name we pray and all of God's people say, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.